Hi guys, good morning. So, i-demo ko sa inyo ngayon kung paano natin isi-set up yung yung ting Arclim Lite na naka-centralized with auto select via VLAN and interfaces. So, bagong to siya, feature sa atin na yung last time kasi natin na centralized, mamimili pa siya. Ngayon, auto select na. Tapos, one click na rin ulit. So, wala na kayong halos gagawin. Same nang ginagawa natin dahil sa uploader natin, saka sa OCI. So, before nyan, i-demo muna natin kung paano siya nag-work. So basically, dito, may dalawa akong Arclim Lite. So Arclim Lite naka-NodeMCU lang. Connected siya sa ating router board doon. So, dalawa siya. So ito, ang concept dito is naka-tag siya via interface. So ito, naka-tag siya sa via wireless LAN 1. So meron kasi akong dito interface sa wireless natin. Makita sa ito, nakatag sa WLAN 1, ito sa WLAN 2. So, tingnan natin. LAN 1 natin is piso Wi-Fi 3. Tapos, yung isa naman is piso Wi-Fi 4. So, ibig sabihin, kung saan ako connect na Wi-Fi, dun siya na bendo ko-connect. So, same na rin yung concept. Either sa port nyo na sa Ethernet 3 mo siya ilagay or something. Or, pwede rin sa naka-VLAN. So, kung saan siya ilagay na VLAN, connected lang siya sa VLAN na na router or VLAN na nakatag yung VLAN sa AP na yon, like yung mga 5v5. Wala pa kasi ako ngayon. So, next time, magde-demo din ako kung paano yun siya sineset up. So, yun. So, ito ngayon, nakatag siya sa WLAN 1, ito sa WLAN 2. So, yun. Test muna natin before tayo pumunta dun sa details para at least makita nyo na lang yung kung paano siya nag-work. Kasi ito, matagal ulit siya na video. Kasi ipapakita ko rin sa inyo kung paano siya i-configure. Okay? So, ngayon, connect muna tayo sa piso Wi-Fi 3. So, yan. Piso Wi-Fi 3. So, papansin ninyo, meron siyang interface dito, WLAN 1, tapos kung anong vendor name niya. So, hindi lang siya clear, pero WLAN 1 yan siya, tapos Autogen yung vendor. So, ito yata itong Autogen. So, click natin insert coin. So, yan. Connect na siya dito. So, connect natin. So, take note, dito yan siya guys ha. Connect na siya. Ulitin natin. So, connect na siya. So, okay. Ito lang. Then, yan. Then, so take note guys, kahit na-refresh ko siya, as long as ito kasi nakatag sa kanya, gagana pa rin siya. So, connect na tayo. So, yan. You are connected na. So, meron tayong 038519. So, open natin siya sa yung status. So, lagay ito is Artem Lite status. So, yan. So, meron na tayong time na 3 hours. So, ngayon, kita nyo siya dito WLAN 1. Hindi lang clear. Tapos auto dyan. Ngayon, lilipat tayo sa piso Wi-Fi 4. Piso Wi-Fi 4. So, dito guys, gagana din dito yung random MAC. So, pag ito kasing phone na to, naka random MAC. So, ibig sabihin, pag lilipat ako sa piso Wi-Fi 4, magbabago naman yung MAC address ko. So, tingnan natin kung ano mangyayari. So, pag connect ko, so yan, tayo na natin siya. Yan, kita siya, no more sessions allowed, pero nakakonect pa rin siya. So, pag lumabas yung no more sessions allowed, ibig sabihin doon is iba yung IP address, iba yung MAC address niya. So, ngayon gumamit tayo ng random MAC natin na ano. So kahit saan pa siya lilipat-lipat na server or na Wi-Fi, kukonect pa rin siya. Pero mas maganda na dito sa browser talaga sila mag-connect kasi hindi lahat ng phone pare-pareho or kaya yung capabilities na yun na mag-save ng cookies. So, yun, refresh natin to ulit. So, nakuha pa natin yung status pero nakaano na siya.
Kung mapapansin nyo, WLAN 2. Hindi lang clear, pero WLAN 2 yan siya. Tapos yung vendor name niya ngayon is sub 2. Ngayon, ang gagawin ko, dito ako ngayon mag-extend. So, dito ako kanina, dito ako mag-extend. So, at least pa nakita nyo na, centralized siya na setup. So, connecting to Bendo. Yan. Connect na. Hulog tayo ulit ng 10. So, 10 for 3 hours, nakasulat. Tapos, connect now. So, yan. Kung papansin nyo, nag-extend na siya. So, huwag nyo lang pansinin dito yan kasi mali lang yung nakalagay dito na 10 equals to 5 hours. 3 hours lang yung set ko sa time rates. So, yun siya guys. So, pwede kayo maka-extend kahit saan. Pwede kayo maka-insert kahit saan. Tapos, depende kung anong interface or anong Wi-Fi or VLAN kayo, pwede siyang mag-ano doon. Auto-select na siya. So, yun yung guys. Yan. Okay, ito palang view rates. So, ito yung view rates kanina. 3 hours. So, yan. Same concept, same gagana rin to siya sa Arclem Lite na, Arclem na natin, portal at saka itong CNTY. Okay? So, yun guys. Yun lang, yun siya. So, multiple, pwede na kayo mag-centralize. Tapos, ngayon naman, next is kung paano siya i-configure. So, basically, gawin natin muna is delete muna natin para malinis tayo. So, gawin natin dito. So, guys, itong gagawin ko naman ulit is, ulit tayo, mag-OCI tayo, lahat ng basic information na gagawin natin. So, basic configuration. So, pwede kayong mag-skip na dito or continue pa rin para makita nyo siya paano i-install. So, ngayon is, di-delete muna natin. So, delete natin muna yung public natin. Tapos, system reset tayo. Okay. So, malinis lahat yung natin, MikroTik configuration. So, ipakita ko sa inyo yung changes natin sa ating Arclem B5. So, same pa rin dito. Tinanggal ko lang yung mga ibang mga parts na hindi nyo naman ginagamit. So, para at least malinis siya. So, available pa rin dito yung AutoGen, yung sa last na mga sa last na previous video ko. So, yan. Same pa rin siya, gagana. Ang nakaibahan lang dito is kung paano to nag-work yung enable sa bend at saka disable. Pag naka-disable to, ito lang yung gagamitin niya na information. Pero pag naka-enable to, pupunta na tayo dito sa ating sub-bendo settings. Ano yung sub-bendo settings? Yung sub-bendo settings pala, kukonect yun siya sa MikroTik. So, kaya siya nag-hang ngayon. So, huwag nyo muna yan siyang i-open unless na OCI nyo na yung device. Kasi mag-error siya. Palitin natin. Kumukonect kasi yun siya sa MikroTik natin. Hit muna natin to. Okay. So, run natin ulit. So, connect tayo. So, wala siyang password. Then, lalagyan natin siya ng password. So, take note guys, dapat via IP niyo siya makakonect dito. Kasi dapat same din siya dito. Okay? Kung via siya, yung MAC address, ibig sabihin yun via MAC kayo nagko-configure, hindi via IP. Yung pa natin, yung app natin is via IP siya nagko-configure. So, take note, dapat reachable muna bago nyo siya gamitin. Okay? Then, lagyan yung admin. So, okay, ulit tayo. Connect muna tayo sa OCI natin. Yan. Tapos, gawin natin is mag-set device ID muna tayo ng isang bendo. So, kahit saan lang dyan sa nyo. So, yan. Gagawin natin is set device ID. OCI tayo ulit.
Yan, hintayin na natin. Then, auto-config. Tapos, enable hotspot. Okay, so enable na rin natin yung chat portal para gumana yung talk.to, yung ito. Okay, so ngayon, di ba tayo nag-5, nag-generate? Ano muna tayo take note din pala, pag hex yun, pag may flash, flash public gamitin nyo. Pag walang flash, ibig sabihin yung mga hoplite, public lang. Okay, laging maraming nagkakaproblema dito. Tapos, so dito tayo sabi ng settings. So, pag open kasi niyan, ang una niyang ginagawa is i-connect siya sa MikroTik, tapos i-check niya yung mga available na interface. So, katulad nito, meron akong 3, 4, 5. So, dito, tinanggal ko na yung 1 and 2. Para kasi magkamali naman kayo, lagyan sa 1 o 2, masisira naman yung Kasi number 1 na sa ISP, yung Ether 2 is para sa admin config natin kung saan nakakonect tong laptop na to. So, yan. Ganun yung setup. So, ang ginawa ko dito, delete muna natin, pero copyhan natin tong natin. Copyhan natin tong mga device ID para at least natin siya i-delete. So, yan yung sub 2 natin. Sub. Pero dalawa lang yung yung data natin dito ay yan lang muna ang dalawa yung lagay natin. Pero delete natin to siya. So, delete muna tayo. Save and exit. Para mapakita ko lang sa inyo kung paano siya gumagana. So, yan. So, gawa tayo ng isa. So, natin to. Autogen. So, kung i-reset ko to siya, guys, ang error nito, kung connect siya sa piso Wi-Fi 3, pero mag-error config yan siya kasi wala siyang config. So, autogen. So, ito yung ilagay natin. Tapos, pipili natin siya kung ano siyang interface. So, ngayon, lagay natin siya sa WLAN 1. So, WLAN 1, kasi itong MikroTik, meron siyang dalawang interface. So, may WLAN 1 siya, kasi sa PC Wi-Fi 3, WLAN 2, naka-same lang siya SSID, pero gawin natin PC Wi-Fi 4 para at least ma-determine natin na iba-iba. Tapos, saan na tayo? Yan. So, nalagay na yan siya. Lagay tayo ng isa pa. Sub 2. Lagay na siya sa WLAN 1. Okay. So, pwede pa tayo maglagay dyan ng For example, meron tayong sub 3. Lagay natin siya na. Yan, lagay natin siya sa Ethernet 3. So, ibig sabihin, kung maglagay ka ng Wi-Fi router sa Ethernet 3, tapos naka-off yung DHCP server niya, kung lagay ka ng extender sa Ethernet 3, matitreat siya as interface Ethernet 3. Okay? Tapos, lagay tayo naman tayo ng VLAN 22. So, lagay tayo VLAN 22. Kung take note, nag-start ako sa VLAN 22 kasi ito kasi mga addressing niya rin to So, sabihin dito sa Ethernet 3, nasa siya? 13. So, 10.0.13 na network. Ito, 15 network. So, 22 na network, 23, and so on. So, para at least mas mabilis lang natin ma-determine. So, yan. Kaya VLAN 23. So, sa VLAN 23, ay sa mga VLANs, by default kasi, kung papansinin yung natin, by default kasi, lahat ng Ethernet 3, 4, 5, saka WLAN, naka-attach siya bridge SS. So, ngayon kasi, lahat kasi ng pag gagamitin mo kasi yung isang interface, gagamitin mo siya sa hotspot server, hindi dapat siya naka-attach sa any bridge. Unless otherwise na naka VLAN. So, dito, mamaya, since sinet natin yung WLAN 1 saka 2, saka Ethernet 3, matatanggal to siya sa bridge SS or sa any other bridge kasi nakaset siya sa interface natin.
Ngayon naman, yung mga VLAN 1, naka-under siya sa port na bridge. So, ibig sabihin, yung mga naiwan nito na 4 at saka 5, pwede nyo i-connect yung access point doon na may naka-VLAN tagging. So, ganun yung concept. So, pag VLAN, doon mo siya isaksak. So, ganun lang siya kadali. So, ngayon, nakaset na siya lahat. So, ang gagawin lang natin is, click lang natin to siya. So, take note guys, dapat naka-OCI muna ang lahat and all. Tapos, saka to siya i-click. Or kung nakasetup na yung ano nyo sa dating ArcLem, so click nyo lang to para mag-update siya. So, ngayon dito, wala to siyang lalabas na yung parang, tawag nun, yung progress dialog or progress bar. Kasi, tinamad lang ako. Pero, gagana yan siya. Maghahang lang siya konti. Pero, mas maganda, tingnan nyo na lang tong sa ano niya, sa Winbox na tumatakbo siya. So, click natin to. So, yan. Pansin niyo ang gagawin niya, nawala na yung WLAN 1. Yan. Tapos, kung mapansin niyo din dito, gumawa na siya ng mga DHCP server. At saka, IP pool. Yan. Tapos, IP addresses. So, yun guys. Wala na kayong halos gagawin. Click-click na lang. So, yun lang yung nakaganda sa ating ArcLem na system. So, kahit na yung mga hindi marunong mag-microtik, basta marunong lang makinig, saka marunong mag-follow ng instructions natin, kaya niya makagawa ng system na advanced na system na katulad nito. Okay? Tapos, hindi ko nilalock yung config, so pwede nyo aralin ang somewhat i-edit kung depende sa kung anong gusto nyo. Pero, pag nirun nyo lang yung sa uploader natin, sa OCI, gagana at gagana pa rin yun siya pag naka-reset natin kung ganun. So, pwede kayong mag-aral na mag-aral. Erasing yun. OCI lang kayo ng OCI. Pero, yung OCI natin, may free lang tayo. Pero pag maubos yun, 100 lang naman yung OCI. So, magkano lang naman yung 100 para sa knowledge ninyo. Diba? So, yan. Pag tapos na yan, makikita nyo siya na meron na dito. Yan. Ka-setup niya. So, yun lang siya. Save and exit natin. Tapos yung last is, click natin itong generate. Enable din sa bendo. Tapos click natin yung generate. So, ang nangyayari nito is that to-configure niya lahat. Reset natin to. Tapos reset natin yung device. Pero yung mga ibang device na naka-configure na, is mag-automatic reset lang din siya. So, ito, since bago lang siya na-configure, ano na natin siya. So, yun lang yun siya guys. So, ganun lang kasimple. So, yung mga pula-pula niyan, tingnan natin. Hayaan na muna yan kasi wala nakakonect pa. Mag-okay lang siya pag may magko-connect dyan. Then, tingnan natin yung hotspot. So, ito yung magiging mangyayari niyan. So, bawat interface ninyo may sarili-sariling hotspot server. Pero naka-point pa rin siya sa isang hotspot profile lang. So, yan. Ganun siya ka-simple. So, ngayon, test natin ulit. Same nung testing natin sa kanina. So, try natin kung gagana. Punta tayo ulit sa ano. So, mas recommended ko lang guys na dito pala sa server profiles. Recommended ko lang, wag nyo itong lagyan ng wag nyo lagyan ng address tong hotspot kasi magkaka-issue tayo. So, pwede nyo dito na ilagay yung IP address na 10.0.0.1. Or, pwede kayo maglagay ng DNS name. Yung problema lang sa DNS name, kailangan mo muna siya connect sa network bago siya ma-access. So, pag yung hindi nagpa-pop up, wala siyang way na ma-access yun. Diba? Pero kung IP yung ilagay nyo dito, ma-access niya pa rin. Okay? So, dito tayo. So, gaya natin sa Piso Wi-Fi 4 naman tayo. Try natin ngayon. Piso Wi-Fi 4. Yan. Connect din siya sa WLAN 2 sub 2. So, insert ko natin to. Ito. Iba na siya. So, meron tayong 3 hours. So, take note guys, pag naka-centralize kayo, yung time rates nyo rin is centralized din. So, yun lang yung difference nan. So, ngayon, punta muna tayo dito sa
status natin. So, nag-iba na yung ano natin. So, balik na tayo sa 10.0.0.1. So, yan. W2 connected. Meron tayong 3 ano. So, ngayon naman, try natin yung random MAC. So, lipat tayo sa PC Wi-Fi 3. Tingnan natin kung meron pa rin tayong internet. PC Wi-Fi 3. Yan, sign in. Hintayin lang natin siya. Kasi magre-retry yan siya. Pag hindi mag-retry, pa-refresh lang natin siya sa customer natin. So, yan. Nag-refresh siya. Magre-login siya. So, mag-okay na yung random MAC address. Diba? Ganun lang. So, walang problema tayo sa random MAC. So, ngayon, nasa WLAN 1 tayo ulit. So, extend tayo sa kabila. So, dito naman yung nag-enable. So, yan. Connect na. So, yun. So, yun lang guys. Ganun lang kadali mag-setup ng ating ArcLM na naka-centralize. So, yung configuration na to or yung setup na to, mag-work pa rin to siya sa ating ArcLM LAN. Hindi nyo na kailangan i-update to B5 or something. Gagamitan nyo lang ng uploader na naka B5. So, same lang kasi yung coding nito at saka yung setup, same lang actually ng ArcLM LAN, yung ArcLM LAN B4 na 4.9.2. Pero ang difference lang nito is meron lang siyang autogen. So, yun lang actually yung difference na. The rest na working, same yun siya. So, yung B5 na uploader natin, gagana siya sa ArcLM LAN na So, try nyo lang. Pero mas make sure, backup nyo lang yung mga nyo, yung backup nyo lang yung code nyo, ay yung config before kayo mag-setup. So, yun lang guys. Kung mapapansin niyo ang dali lang mag-setup ng ArcLM LAN, wala pang 5 minutes. Setup nyo na agad yung centralize nyo. Okay? So, yun lang guys para sa ating ArcLM LAN, sa ating ArcLM na centralized. Don't forget to like and subscribe. Saka available na pala ito sa Shopee. Saka doon naman sa nagtatanong ng yung ito lang, yung tawag yan, yung expansion board natin. So, hinihintay ko pa kasi yung PCB. So, hintay-hintay lang. Saka habang inayos ko pa lahat ng mga natin para pag meron na yung expansion board, diretso na kayo mag-setup. So, yun lang guys. Thank you. And don't forget to like and subscribe.